Kumusta po kayo mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng ating mga taga-subaybay? Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na laging nakaalalay at nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga senior citizens. Paano kung sabihin ko sa inyo na pwede ninyong labanan ang makulit na insulin resistance? Paano kung pwede nating pabagalin ang pag-iipon ng malalim na taba sa tiyan at maranasan ninyo ang pinakamahimbing na tulog na matagal na ninyong hindi nararamdaman sa pamamagitan lamang ng isang simpleng inumin na gawa sa bahay na iinumin ninyo bago matulog? Kalimutan na muna natin ang mga mamahaling suplemento na hindi naman sigurado ang epekto. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang eksaktong inuming ito na may 5 sangkap. Ang mga sangkap ay simple, mura at malamang ay nasa inyong kusina na. At hindi ito hula-hula lang. Ang bawat sangkap ay suportado ng matibay at mapagkakatiwalaang agham. Narito ang ating misyon. Una, bubuuin natin ang pundasyon gamit ang 4 na sangkap na tutarget sa inyong blood sugar at enerhiya ng inyong mga cells. Pagkatapos ibubunyag ko ang sikretong sangkap na magbubukas sa pangunahing sistema ng paglilinis o detoxification ng inyong katawan, isang sistemang napakahalaga para maibalik ang maayos na metabolismo. At sa huli, ipapaliwanag ko kung bakit ang pag-inom nito sa gabi ay ginagawa itong isang makapangyarihang ritual para sa malalim at nakapagpapanibagong tulog. Simulan na natin agad. Ang inuming ito ay may 5 sangkap, pero magsisimula tayo sa unang 4. Ang mga ito ang lilikha ng matibay na basihan na magsisimula ng buong proseso. Ang unang sangkap ay 2 kutsara ng apple cider vinegar. Kung kayo ay higit sa 10 anyos, na sigurado akong dekada na ninyong naririnig ang tungkol sa apple cider vinegar o ACV. Pero bakit nga ba ito gumagana? Hindi ito basta kwentong kutsero lang. Ang kapangyarihan nito ay nagmumula sa compound na tinatawag na acetic acid. Kapag uminom kayo ng ACV, kino-convert ng inyong katawan ang acid na ito bilang acetate. Dito nagiging kawili-wili ang lahat para sa sinumang nakakaramdam ng panghihina ng katawan. Isipin ninyo ang inyong mitochondria, ang maliliit na pabrika ng enerhiya sa bawat cell natin. Sa ating pagtanda, at lalo na kung may insulin resistance ang mga pabrikang ito, ay nanlalamig at bumabagal. Hindi na sila nakakasunog ng gasolina ng maayos. Ang acetate mula sa ACV ay nagsisilbing parang panimulang gasolina para sa isang malamig na makina. Pumapasok ito ng direkta sa mitochondria bilang karagdagang mapagkukunan ng lakas na tumutulong upang gisingin muli ang mga natutulog na pabrika. Kapag nagising ang inyong mitochondria, naaalala nila ang kanilang trabaho na sunugin ang sobrang taba at asukal na nagdudulot ng problema sa inyong katawan. Ngunit ang pag-inom nito sa gabi ay may isa pang kritikal na benepisyo. Pinatatag nito ang inyong blood glucose o asukal sa dugo habang kayo ay natutulog. Marami sa atin ang nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, hindi dahil puno ang pantog, kundi dahil sa biglang pagbagsak ng asukal sa dugo. Ang pagbagsak na ito ay nagpapalitaw ng stress response o cortisol na gumugulat sa atin para magising.
Sa pagpapanatiling matatag ng inyong glucose, tinutulungan kayo ng ACV na manatili sa malalim at mahimbing na tulog. Ang ikalawang sangkap ay isang kutsarita ng raw honey o purong pulot. Alam ko na ang iniisip ninyo, Doktor, nilalabanan ko nga ang mataas na blood sugar. Bakit mo ako bibigyan ng matamis? Hindi ba lalala ito? Ito ay isang napakahalagang punto. Ang sagot ay nasa klase ng honey at sa napakaliit na dami na ating gagamitin. Isang kutsarita lang po ang gagamitin natin. Hindi ito sapat para magdulot ng biglaang pagtaas ng inyong asukal. Sa katunayan, kabaligtaran pa ang ginagawa nito dahil sa dalawang dahilan. Una, ang raw honey ay naglalaman ng espesyal na asukal na tinatawag na trehalose na, ayon sa mga pag-aaral, ay maaaring magkaroon ng epektong panlaban sa diabetes sa pamamagitan ng pagtulong sa glucose na makapasok sa cell ng mas epektibo. Pangalawa, ang raw honey ay puno ng polyphenols at antioxidants. Isipin ninyo ang insulin resistance bilang isang mahinang apoy ng pamamaga sa loob ng katawan. Ang mga compound na ito ang natural na bumbero ng inyong katawan. Pero may ikatlong benepisyo na sikretong sandata para sa tulog. Maraming tao na higit sa 60 anyos, marahil kasama na kayo dito, ang nagdurusa sa silent reflux o LPR. Hindi kayo nakakaramdam ng heartburn, kundi isang palaging pangangati ng lalamunan o tuyong ubo na sumisira sa inyong tulog. Ang malapot na katangian ng honey ay bumabalot sa inyong lalamunan, lumilikha ng isang nakagiginhawang harang na nagpapatigil agad sa iritasyon. Ang ikatlong sangkap ay isang kutsarita ng cinnamon. Ito ang perpektong kapareha para sa kaunting honey na iyon. Kung nag-aalala pa rin kayo tungkol sa isang kutsarita ng asukal, ang cinnamon ang magpapanatag sa inyong loob. Ang cinnamon ay tinatawag ng mga siyentipiko na insulin mimetic. Isa itong magarang termino para sa isang simpleng ideya. Ginagaya ng cinnamon ang kilos ng insulin. Ito ay nagsisilbing parang isang matulunging gabay na nakatayo sa pintuan ng inyong mga cells at inaakay ang glucose mula sa honey at sa inyong huling kinain papasok sa loob kung saan ito ay susunugin para maging enerhiya. Pinapaganda nito ng husto ang tugon ng inyong katawan sa insulin. Ang kombinasyong ito ay napakahusay. Ang honey ay nagbibigay ng mga bumberong laban sa pamamaga at ang cinnamon ay sinisigurado na ang maliit na dami ng asukal ay nagagamit ng tama. Ang ikaapat na sangkap ay isang piga ng sariwang lemon juice. Hindi lang ito pampalasa. Ang lemon juice ay nagdaragdag ng dalawang mahalagang bagay. Una, polyphenols. Nagpapatong ito ng isa pang layer ng makapangyarihang compound laban sa pamamaga kasama ng honey. Pangalawa, panunaw. Ang acid ay sumusuporta sa inyong tiyan, tumutulong na tunawin ang inyong huling kinain at pinipigilan ang indigestion at reflux na maaaring gumising sa inyo. Kaya ito ang ating pundasyon. ACV para gisingin muli ang inyong metabolismo. Honey para labanan ang pamamaga at balutin ang inyong lalamunan. Cinnamon para pamahalaan ang blood sugar at lemon para sa lakas ng antioxidant.
Isang malakas na koponan, pero kulang pa ito ng pinakamagaling na manlalaro. Okay, nabuo na natin ang pundasyon, pero ang susunod na sangkap na ito ang mag-aangat sa inumin mula sa pagiging simpleng pampalusog patungo sa pagiging isang tunay na nakapagbabagong ritual sa gabi. Ang ating ikalima at huling sangkap ay sariwang luya, mga 1 pulgada, ang haba hiniwa ng manipis o ginadgad ng pino. Ito ay isa sa pinakamabisang halamang gamot sa buong mundo. Ang kapangyarihan nito ay hindi nagmumula sa mga bitamina, kundi sa pangunahing bioactive compound nito na tinatawag na gingerol. Ang gingerol ay isa sa pinakamalakas na natural na anti-inflammatory na napag-aralan. Naaalala ninyo ba yung mahinang apoy ng pamamaga na sinabi nating sanhi ng insulin resistance? Hindi lang tumutulong ang gingerol na labanan ito, kundi direkta nitong inaatake ito sa antas ng cell. Gumagana ito sa parehong paraan ng maraming gamot laban sa pamamaga, pero meron din itong direktang epekto sa inyong metabolismo. Maraming pag-aaral sa tao ang nagpakita na ang luya ay maaaring makapagbaba ng malaki sa fasting blood sugar at mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin sa paglipas ng panahon. Nakikipagtulungan ito sa cinnamon, tinutulungan ang inyong katawan na iproseso ang mga carbohydrates mula sa inyong huling kinain, kaya nagagamit ang mga ito bilang enerhiya at hindi na iimbak bilang taba sa tiyan habang kayo ay natutulog. Ito ay isang powerhouse para sa metabolismo. Sige, pagsama-samahin na natin ang lahat. Ito ang inyong magiging bagong ritual sa gabi. Narito ang recipe. Una, magsimula sa mga 200 hanggang 300 milliliters o 1 tasa ng mainit na tubig. Hindi kumukulo pero mainit na sapat para makapagbabad. Pangalawa, ilagay muna ang inyong sariwang luya. Pwedeng ilang manipis na hiwa o mga 1 kutsarita ng pinunggadgad na luya. Ibabad ito ng 3 hanggang 5 minuto para lumabas ang mga aktibong compound. Pangatlo ngayon ay magdagdag ng 2 kutsara ng raw unfiltered apple cider vinegar. Pang-apat, magdagdag ng 1 maliit na kutsarita ng mataas na kalidad na raw honey. Ang manuka honey ay mahusay kung meron, pero ang ating local wild honey ay mainam din. Pang-5, magdagdag ng 1 kutsarita ng Ceylon cinnamon. Hanapin ang Ceylon, hindi ang cassia, dahil mas ligtas ito para sa araw-arawan na paggamit. Pang-6 sa huli, magdagdag ng 1 maliit na piga ng sariwang lemon juice. Haluin itong lahat. Ang anghang at init ng luya ay perpektong binabalanse ang asim ng suka at lemon. Ito ay isang tunay na nakagiginhawa at makapangyarihang inumin. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay kung kailan ito iinumin. Ang pinakamainam at pinakamabisang oras para inumin ito ay 60 hanggang 90 minuto bago ninyo balak matulog. Ang tiyempong ito ay estratehiko. Binibigyan nito ng oras ang luya na gumana sa inyong panunaw, pinapakalma ang inyong tiyan at pinoproseso ang inyong hapunan bago kayo humiga. Pinapayagan nito ang honey na balutin ang inyong lalamunan at inilalagay nito ang ACV at cinnamon sa posisyon para magbantay sa buong gabi. Pinapanatiling matatag ang inyong blood sugar. Hindi lang ito basta inumin. Ito ay isang malakas na senyales.
sa inyong isip at katawan na tapos na ang araw. Oras na para magpahinga, magkumpuni ng mga nasirang cells at mag-reset. Aktibo at matalino ninyong sinusuportahan ang kahangahangang kakayahan ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nito. Subukan ninyo ito sa loob ng 1 linggo. 1 linggo lang po. At obserbahan ninyong mabuti ang inyong pakiramdam paggising ninyo sa umaga para sa inyong kalusugan at sa isang gabi ng tunay na malalim at nakapagpapanibagong pahinga. Ang mahalagang aral na nais kong baunin ninyo ay ito. Ang tunay na lunas ay hindi laging nasa mahal na gamot. Minsan ito ay nasa disiplina, tamang kaalaman, at sa mga simpleng biyaya ng kalikasan na nasa ating paligid. Huwag nating maliitin ang kakayahan ng ating katawan na maghilom kung bibigyan natin ito ng tamang suporta. Sana po ay nakatulong ang payong ito sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, inaanyayahan ko kayong mag-comment sa ibaba ng inyong mga karanasan o kung meron kayong mga katanungan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kumare-kumpare at mga mahal sa buhay para sila rin ay makinabang. Maraming salamat po